Dahil kamakailan lamang, si Pangulong Duterte ay nagsalita na naman diyan sa may indignation rally. Ano ibig sabihin ng indignation? Indignation rally diyan sa Mandawi City sa Cebu. Grabe talaga si Duterte, no? Alam mo, ipakita ko na nga itong picture ni Pangulong Duterte. Ipakita ko na itong picture ni Pangulong Duterte. Ibang klase. Ayan, oh. Alam nyo, ito si Pangulong Duterte, ibang klase, no? Napansin nyo, si Pangulong Duterte, no? Kahit na ang tanda na niya, kahit na paulit-ulit na yung sinasabi niya, kahit na narinig na natin yung kwento niya, para siyang yung lolo natin na hindi tayo nagsasawang bisitahin. No, para siyang yung lolo natin na napakalambing na laging ikinukwento yung panahon ng Hapon, kung paano sila nagligawan ng lola, nung mga maliliit pa yung mga magulang natin, kung sinong pinakamalikot sa magkakapatid, di ba? Na kahit na sa tuwing magkikita kayo, alam mo naman na yun yung ikukwento niya, hindi mo siya i-interrupt. Tapos makikinig ka pa rin sa kanya, tapos makikita mo yung joy sa kanyang mukha na ikinukwento yung mga bagay na yun. Bagamat, alam din naman na niya na naikwento niya na sa iyo. Grabe ang respeto ng mga tao. Grabe ang pagmamahal ng mga tao kay Pangulong Duterte. Kaya, gigil na gigil. Kaya etong si Bongbong. Kaya ito si Bongbong gigil na gigil dito kay Pangulong Duterte. Imagine naubos na ni Bongbong lahat ng pulburon na gusto niyang ubusin para magmukha siyang pogi. Naubos na ni Bongbong lahat ng pera na ipamigay na sa mga tao, nakapagpaayuda na at kung ano-ano pang kabulastugan ang pinaggagawa niya. Kumbaga lahat na ng ginawa niya, in-effort niya, nag-hire ng ganito, nag-hire ng ganyan, nag-hire ng troll farm, nag-hire ng mga vloggers. Pero, hindi pa rin niya makuha yung respeto ng tao. Bakit kaya? Bakit kaya hindi kayang mabili ni Bongbong Marcos ang respeto? Siguro, kaya mong bilhin yung boto, Bongbong. Kaya mo sigurong bilhin yung... kaya mo sigurong bilhin yung tao into liking you, pero yung bilhin mo yung tao para mahalin at irespeto ka, ibang usapan yun. Kaya mo silang bilhin para magtrabaho sa'yo. Kaya mo silang bilhin para sumigaw ng pangalan mo. Kaya mo silang bilhin para ikampanya ka. O baka kaya mo silang bilhin para iboto ka. Pero kung ang usapan, mamahalin ka nila. Kung ang usapan, irerespeto ka nila, palagay ko, Bongbong, walang presyo yun. Ang respeto ay hindi yan ipinapalimos. Ang respeto ay hindi yan hinihingi. Kung ikaw ay tao na karespeto, ikay taong kapita-pitagan, ikay taong malinis, ang respeto ng tao kusa nilang ibibigay sa iyo kahit ayaw mo. Yan ang kahit mamatay ka o kahit na masagasaan ka, hinding-hindi manghihinayang ang tao sa pagkawala mo. Pero alam mo itong si Duterte, nakikita ng mga tao na mahina na siya, nakikita ng mga tao na siya ay halos buhatin na papunta sa stage. Alam mo ba na umiiyak ang karamihan sa mga Pilipino dahil etong mamang ito, tingnan mo ha, supposedly, nung naging presidente si Pangulong Rodrigo Duterte, ano na siya 74, 73, ganon. Ganon na edad niya, 70 plus na siya nung siya ay naging presidente. So after 6 years, ngayon 80 anyos na siya. So after 6 years, siguro 3 years, 67. O siguro 71 siya nung naging presidente. Nung natapos siya ng presidente, 77 na siya.
Imagine mo ganun na siya katanda. Supposedly itong mamang ito, since maganda naman na yung nagawa niya sa bayang Pilipinas, maganda na yung nagawa niya sa Davao, pero tumakbo pa rin siya ng presidente ng Pilipinas kasi siya talaga yung siya talaga yung gusto ng taong bayan na mag-lead sa bayang Pilipinas kasi nakita nga natin kung gaano kaganda ang Davao. Nakita natin gaano kalinis ang Davao, nakita natin gaano kaganda ang Davao. Nakita natin kung gaano kaayos ang pamumuno ng mga Duterte. Kaya hiningi natin siya, hiniling natin sa Panginoon na ibigay sa atin yung serbisyo nito. At true enough, binigay sa atin at ang dami natin napakinabangan. Ang dami napakinabangan. The lists of the things na nagawa nitong mamang ito in 6 years, kahit pagsamasamahin mo yung mula kay Pinoy paatras, isama mo na yung kay Bongbong, putang ina, wala sa kalingkingan ng mga na-achieve ni Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas, pati sa world stage. Hindi lang siya nire-respeto sa Pilipinas, ha? Nire-respeto rin siya sa ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo, yung isang Taiwanese, ginamit pa yung mukha niya sa pangangampanya. Yung mga leader ng iba't ibang bansa, si Barack Obama, si Xi Jinping, si Vladimir Putin, yung mga pinakamalalaking mga leader na yan, inaano pa siya, ha, talagang as in nag-aagawan sa kanyang atensyon. Ganon katindi. Isang South African media, binabalita siya. Yung Mexico, nare-request na pahiram nyo naman sa amin si Duterte na maubos na yung mga pusher dito. As in, ganun katindi yung pangalan ni Duterte. Ginusto ba ni Duterte yun? Si Duterte ba nagpunta sa ibang bansa katulad ni Bongbong Marcos na tawag dito, pinagmamalaki niya yung sarili niya eh. Wala naman siya nagawa sa buhay niya. Hindi nga niya nagpunta-punta masyado sa ibang bansa to. Kung di lang importante, hindi naman naaalis to. Hindi ba? Pero nakita mo, buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, minahal itong matandang ito. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Pumunta ako ng Amerika last year. Pagkagaling ko ng Amerika, umikot ako sa buong California hanggang Las Vegas, nakarating ako. Grabe ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Duterte. Talagang Duterte. Yun ang bukang bibig nila. Pag nakikita ka nila yung mukha ko, Duterte na kagad naaalala nila eh. After nun, nagpunta naman ako ng Japan. Umikot din tayo dyan. Marami tayong minute ng mga Filipino community sa Japan. Ano ang gusto ng mga Japan, ng mga taga-Japan? Mga Duterte. Pumunta tayo sa Hong Kong. Meron tayong speaking engagement nung nakaraan sa Hong Kong. Nung inilunsad natin ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa Hong Kong. Grabe ang mga taga Hong Kong. Nagre-request pa sila. Mag-aambag-ambag daw sila para lang maimbita lahat ng PDP laban. Imagine. Mga we are talking about Filipino community, mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi kalakihan sweldo, ha. Sa Hong Kong, karamihan dyan mga kasambahay, but they are willing to spend money just to be with PRRD. Putangin na Bongbong. Meron na bang grupo ng mga Pilipino na gumastos sila nang sa kanila para lang makita ka? Wala. Baka mag-ambag-ambag pa yan para ipakulam ka. Dahil sa ginawa mong kahayupan sa bayang Pilipinas, buwisit ka, demonyo ka. Hindi ba? So, grabe. Kahapon, I was in Malaysia. I met with a small Filipino community. Small pa yun, ha? Kasi milyon-milyon eh. Ang libo-libo ang mga Filipinos dyan sa Malaysia. And even the Malaysians know PRRD. Even the locals know PRRD. Mga Japanese locals kilala si PRRD. Grabe ang respeto ng mga tao kay PRRD. At yun ang hindi ko makita dito kay Bongbong. Kay Bongbong. Tingnan nyo yung nangyayari kay Bongbong, di ba? Ayan si BBM. Ayan walang kumakaway. Wala, hindi siya pinapansin. Di ba?
Oh, hindi ba pinagkakaguluhan ba? Hindi. Pinapansin ba? Hindi. Ito pa isa. Naaman si President. I'm not gonna take much of your time. Oh, pucha Because yan. kay Mukhang Manolo lapis. You are all excited to hear what he has to Busog say. na busog sa para pera ng kanatutanan. taong bayan. I would just like to say, Isagit Renato. Utang na, nagreklamo okay na yung ba? damit. BBM. 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 Po, utangin na. Wala, oh. BBM. Wala, oh. Hindi nga man usap-usap. Oh, wala. Nagalit na siya. O imaginein mo, hirap na hirap si BBM. Hirap na hirap siyang mahalin siya ng taong bayan. Ultimong pumupunta sa sorte niya, pumupunta ron para saan? Sa ayuda. Pumupunta ron, magkakaabutan. Pumupunta ron kasi mayroon job fair. Mantakin mo, dumadaan lang siya. Wala man lang. Wala man lang humihiyaw, tumiting yung babae nga sa gilid. Parang putangin na ito, istorbo. Nagchichismisan kami ng mga kapitbahay. Pinapunta-punta mo ako dito. Di ba ganun yung ganun yung dating. Pero si PRD, ang tanda na, pagpasok pa lang ng dyan sa Cebu, pagpasok pa lang ng gate na ganun, hiyawan na yung mga tao. Talagang nakakakilabot. Nag-iiyakan pa yung mga Alam mo, meron nga akong isang social media personality na hindi siya political. Hindi siya political, pero dahil sa nangyari sa Pilipinas, unti-unti nagsishift na siya. Hindi naman nagsishift to politics, but nakikita ko na siya na nagpo-post about yung frustrations niya sa Pilipinas and politics. Sabi niya, pinapanood ko lang naman si Pangulo na nag-i-speech. Pero bakit naiiyak ako, di ba? Bakit ako naiiyak? Pinapanood ko lang naman siya mag-speech. Kasi, alam mo kung ano yung pinakamalungkot na part? Ang pinakamalungkot na part kasi is, late na natin na nakuha si Pangulong Duterte. Matandang-matanda na siya nung siya ay naging leader ng Pilipinas. Kaya nga, gusto natin na itong si Inday habang bata pa, magsilbi na sa taong bayan para at least kung halimbawa matapos na yung kanyang panunungkulan bilang presidente, yung susunod na presidente, bata pa naman si Inday, pwede pa rin mag-mentor si Inday dun sa susunod na presidente. Hindi katulad ni PRD na nung nag-retire na siya nung natapos yung kanyang pagiging presidente, nag-retire na din siya sa politics pansamantala, bumalik lang siya ngayon bilang mayor. Pero nag-retire na siya kasi makikita mo na talagang nag-deteriorate yung health niya. At lungkot na lungkot tayo. Lungkot na lungkot tayo kasi makikita mo talaga kung gaano kamahal ng Pilipino si Duterte at kung gaano kamahal ni Duterte yung Pilipinas na if only magkaroon pa ako ng mas mahabang buhay, mas mahabang panahon to spend dito sa Pilipinas, dito sa mundo, gagawin ko pa rin lahat ng gagawin ko pa rin lahat para sa bayan ko. Alam mo, naiintindihan, even without PRRD saying those words, even without him uttering those words, naiintindihan natin kung ano yung mawawala sa atin pag wala na si Pangulong Duterte. Kaya ngayon pa lang, nakikita natin na patanda siya ng patanda, nakakalungkot. I remember umattend ako sa Salamat PRD. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nung umalis, pinasasalamatan. Puta, ilang presidente nang dumaan sa Pilipinas? Wala, lahat. Pucha, gusto na silang palayasin ng Pilipinas. Pero si PRD nagkaroon ng Salamat PRRD, nagkaroon pa ng tribute na libro para sa kanya, nag-ambag-ambag pa lahat ng mga Pilipino para mabilan siya ng relo bilang pasasalamat sa magandang ginawa niya sa Pilipinas. Putang ina si Bongbong. Tangina si Bongbong, baka magpapalit siya ng mga Pilipino pag lumayas ng Pilipinas ngayon niya, di na bumalik. Kaya yun ang inggit ni Bongbong kay Pangulong Duterte na ang hirap-hirap mong napakahirap mahalin talaga ng isang Bongbong Marcos na alam mong walang pagsasakripisyo, walang ginagawa at walang silbi sa bayang Pilipinas. Pakinggan natin itong speech ni Duterte, maikli lang kasi ang daming mga aso. Nakahol ng kahol dahil dito. Oh, pasok. Ako, 83 years old na ko, gusto na kong mahawa ng mga pahuway na. Pahuway ka nga, pahuway ka na. Ang politika banggod, sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, pugos ko, tungod sa karong pinaagi sa gobyerno.
Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Anong sabi niya? He's veering towards dictatorship. Pusta tayo, pagkayan. Pagkayan. Oh, pusta tayo, pagkayan natapos, hindi yan bababa. Yun yung nakikita niya. Bakit? Kasi nga sa panahon ngayon, after 3 years, nakita niya talaga yung switch ni Bongbong. From being a nice person, from being a nice guy, putang ina, bigla siyang naging satanas. In just 3 years. In just 3 years, imagine ninyo what BBM is doing sa unang 3 taon niya. And imagine ano pa yung kaya niyang gawin sa susunod na 3 taon niya. Anong ginawa niya nitong unang 3 taon niya? Oh. Ang unang-unang nangyari kay BBM, ano? Unang-unang nangyari itong asukal. Right, itong sugar smuggling. Yang kagad na nangyari, 1 buwan pa lang, puta, nagnakaw na sila kagad. Nag-angkat ng mga asukal, wala namang approval. Wala namang shortage ng asukal, nag-angkat ng asukal. Ang tagal niyang naging Department of Agriculture Secretary only to find out na yung hinahanap na Michael Ma na smuggler ng kung ano-anong mga produkto, putay na kaibigan pala nila. Business partner nung kapatid nung asawa niya. Ang tagal niyang naging Department of Agriculture Secretary. Nangako siya ng 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina. 1 taon na wala pa siyang Department of Agriculture Secretary. Di ang sarap. May pera na siya sa national. Meron pa siyang pera sa Department of Agriculture. O ano pa? Maharlika Investment Fund. Maharlika Investment Fund, yun daw yung kanyang legacy. Tangina, ano ng balita doon sa Maharlika Investment Fund? Ang balita ko huli, ultimong opisina. 3 taon na nakakalipas, ultimong opisina, wala pa sila. O ano pang ginawa ng hayop? Military Uniformed Personnel, MUPs. Okay, Armed Forces, Navy, Marines, PNP. Mantakin mo for the longest time, simula nung tatay niya hanggang kay Duterte, ang sweldo or ang pensyon ng mga sundalo na nakasurvive sa kanilang pagiging militar, nabuhay, hindi nangamatay. Alam nyo ba na ang pensyon nila nanggagaling sa national budget? For all presidents ganon, binago ni Bongbong. Ang ginawa ni Bongbong, tinanggalan niya ng pensyon yung mga bagong mga polis, bagong batches. Yung mga luma, okay na. Pero yung mga bagong batches, wala na. Ang ginawa nila, nagpasa sila ng panukala na mag-contribute na yung mga sundalo at polis para may pensyonin sila. Imagine, yung mga naunang presidente, nagpe-pensyon yung mga sundalo natin nang hindi naglalabas ng pera. Ngayon, kailangan maglabas ng sundalo at pulis basta uniformado ka ng at least 3,000 plus. Para kapag buhay ka pa, na hit mo yung retirement age, meron kang pensyon na matanggap. Imagine, ginisa ka sa sarili mong mantika. Imagine, araw-araw lumalabas ka, nagpapatupad ka ng batas, pupunta ka ng bundok, nakikipagbarilan ka sa mga komunista. Tapos putang ina, ultimong pension mo hindi kayang sagutin ng Pilipinas na pinagtatanggol mo. 'Di ba? Anong klase ka? O ano pa yung mga ginawa ni BBM? Ang dami. Lahat ng mga projects sa Mindanao na mga modernisasyon, di niya tinuloy. O, lahat was in, walang tinuloy. Yun lang Samal at saka Davao City na tulay. Inano pa daw ni BP Sara yun, pinakiusap niya na wag ipatigil. Ano pa yung mga ginawang kabulastugan? Ilagay nyo dyan sa comment section kung ano pa yung mga kabulastugan na ginawa ni BBM sa unang 3 taon niya. Unang 3 taon isa pa. O, unang ginawa niya kay Bantag. O, anong ginawa nila kay Bantag? Pinagbintangan nila si Bantag na pumatay kay Percy Lapid. Kalinaw-linaw, bago mamatay si Percy Lapid, sila binabanatan. Binabanatan ni Percy Lapid si Bongbong Marcos tsaka si Remulla.
Makalipas ang ilang araw, namatay yung tao, ibinintang kay Bantag. Ngayon, si Bantag nagtatago. O ano nangyari sa Bilibid? Di ba, balik na naman daw yung droga sa Bilibid? O, di ba? Ano nangyari sa Bilibid? Dati, dinisiplina na yan ni Duterte at saka ni Bantag. Ano nangyari sa Bilibid? Ayun. Nung panahon nila Pino, yung Bilibid, dyan nagluluto ng shabu. O ngayon, di umano. Marami nagme-message sa atin ng mga taga BJ, ng mga taga Bureau of Corrections, BOC. O marami mga taga diyan sa may sa Bilibid. O nagbalikan na raw ulit yung mga siga diyan. Tsaka balitang meron na naman daw distribusyon ng pinagbabawal na puting substance. O sumunod, ito naman si Arnie Teves. Yung anti-terror law na dapat na ginagamit sa mga komunista, putang ina, wineponize. Ginamit kay Arnie Teves. Asa si Arnie Teves ngayon? Tinanggal ng Kongreso dahil lang nagsasayaw ng naka-boxer shorts. Pero putya yan, yung isang convicted na child abuser, congressman pa rin, tumatakbo pang senador. At kaliwat ka na, nakahirapan. At isa pa, ang pinakamalalang ginawa niya, yung sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ na binaboy nila. First time in history ng buong mundo na hindi pala, dalawa pala sila ng Amerika. First time sa history ng Pilipinas at buong Asia na ang mga religious organizations at mga person of religious belief ay binalasubas nila. Ginawa ng mga kaso, kinakamkam yung mga ari-arian, pinasok yung simbahan, winarak yung yung kanilang mga properties, binaboy, simbahan, dinurog, ginawang binaboy talaga ang eskwelahan, hinukay. So ganito ang legacy ng Marcos administration for the first 3 years. Kaya nga, if I am PRRD, I'd say the same thing. If he didn't do anything for the first 3 years, so what is he gonna do for the next 3? O edi, sa dami na nagre-reklamo ngayon, sa dami ng gutom ngayon, sa dami ng mga war freak na ngayon dahil hindi tinupad yung mga pangako niya. O anong mangyayari? Magkakaroon ng konting disorder. O pagka nagkaroon ng disorder, anong gagawin ng isang leader na tanga? O di magdedeklara ng kung ano-anong emergency kakupalan. O ayun yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito na sa nakikita niya sa ginagawa ni Bongbong ngayon, if I'm gonna judge him sa ginagawa niya ngayon, I think they are gonna do anything para magstay sila sa power. Paano mo nasabi? Yung pinsan niya. Takin mo yung pinsan niya si Tambaluslos, walang kapag-apag-asa sa national. Walang kapag-apag-asa sa national. Anong ginawa nila? Ginagawa nila, ini-impeach na si VP Sara, naglunsad ng sandamukal na mga ayuda gamit ang pera ng taong bayan para mabili nila yung simpatsya ng taong bayan, pati yung mga kasama nilang kongresista, mabili nila. Di umano di umano. May mga nagsasabi, nagkakabayaran-bayaran daw dyan. Kada hearing daw, 10 milyon, may mga ganun na bali-balita. Paano ka naman magtataka? Mukhang pwedeng mangyari. Bakit? Yung mga dati namang tahimik na mga congressman, ang iingay ngayon. Yung mga dating congressman ang wala namang mga silbi. Mga camera siya, putang kakapal ng mukha magpa-interview ngayon. O, di ba? Yan yung mga bossing. Kaya, if you're gonna look at yung first 3 years and then the next 3, anong forecast mo? Di ba? It's safe to say na mukhang talaga, People's Initiative. O, anong ginagawa nila? People's Initiative. Nagbabayad sila gamit ang pera ng taong bayan para pirmahan yung People's Initiative na yan para magkaroon ng charter change. Magkaroon ng anong layon ng charter change na yan? Pucha, ayan nga, matanggal si Inday Sara, tapos maupo itong si Tambaluslos bilang Vice President. At pag naupo si Tambalos bilang Vice President, ano mangyayari? O, di pag natapos si Bongbong Marcos, Marcos pa din yung magiging susunod na presidente. Oh, yun. Yun yung sinasabi dito. And this is just a forecast. And bilang isang tao na merong kalayaan ng pagpapahayag, there's nothing to do but for you to respect what he's saying because that's his. Kanya yan irespeto mo siya. Ako, sinasabi ko na to, irespeto mo ako. Ngayon, kung ikaw may sasabihin ka rin,
irerespeto rin kita. Halimbawa, sabihin mo, si Digong walang nagawa sa Pilipinas. O ano mo yan? Battle cry mo yan. O kaya ka naming batikusin dyan. Pero dapat wala tayong pikunan. Hindi naman kayo kasali sa usapan. Kayo yung salita ng salita. O, diretso natin. Pareha na sa iyang tatay magkagubot na punta. Parehas lang yan ng tatay niya, magkadugo yan. Oh, hindi ba totoo yun? Hindi ba parehas lang naman talaga sila ng tatay niya na umaabuso na sa kapangyarihan? Di ba nakikita ninyo kung anong mga klase ng pang-aabusong ginagawa ng mga Marcos ngayon? Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan para ano? Para sirain yung mga kalaban nila sa politika. And Marcos, ganyan naman yung mga yan eh. Even the Aquinos, ganyan naman sila eh. They will destroy yung mga kalaban nila sa politika because they want to be in power. If there's someone who wants to be in power until thy kingdom come, walang iba yan kundi itong mga Marcos at mga Aquino na sila na nagpapalitan sa pwesto. O ito si Duterte. Alam mo ba, na nung panahon ni Pangulong Duterte, ang lakas ng panawagan para sa revolutionary government? And PRRD is also for revolutionary government kasi yun lang talaga yung dapat mong gawin para matigil ang kademonyuhan sa Pilipinas, lalo na yung corruption. Kailangan tanggalin mo talaga yung judiciary at saka ikaw lang, isang tao lang. Yung magsilbi tapos disiplina talaga yung ipatupad mo. Kumbaga ipiprep mo ulit yung i-reset mo yung Pilipinas. Kasi sobrang lalim na ng problema natin. Yung mga gabinete ni PRRD noon, nung nakita nila, oh shit, ang lalim ng problema ng Pilipinas, lahat magnanakaw. Putang ina, akala natin mga drug lord, mga drug addict, pucha, nasa kalsado, yung pala mga PNP chief. Hindi pala PNP chief, mga PNP generals, puta, narco generals. Tangina, mga mayor involved sa drugs. So kaya nung nakita nila, pucha, malalim na masyado tong sugat, PRD. Hindi na to kaya, dapat na to revolutionary government na to. Magdeklara ka na, ang dami nagbibigay sa kanya. Pero alam mo sabi ni Pangulong Duterte, maganda yung revolutionary government, maganda yung layon. Kaya lang kasi, ang pangit tingnan eh. Kasi parang lumalabas na you just want to hold on to the power for the longest possible time. Eh ayaw ko ng ganun, may delikadesa ako, ayaw kong isipin ng tao na ginagawa ko ito dahil lang sa gusto kong magstay in power. No. Ginagawa ko to kasi mahal ko Pilipinas eh. Kaya nga sabi nito ni Duterte, huwag tayo mag-rally people power. Ang pangit kaya tingnan. Sasabihin nila na pag ako nag-rally kasi papalit sa presidente, anak ko, self-serving. Ayaw ni Duterte nung ganun na parang paghihinalaan mo siya na meron silang mga agenda para agawin tong Pilipinas kung kanino man. Which is baliktad. Hindi nga ganun ng mga Duterte. Kaya lang, makakarinig ka talaga sa kanila. Kasi pag binaboy mo Pilipinas, kalinaw-linaw naman. Yan yung kanyang advokasya nung tumatakbo pa siyang presidente. Pag sinira mo, bayan ko, putangin na mo, papatayin kita. Ganun ang usapan. Patayin kita pag sinira ko yung Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po i-elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo og gubot. Oh, di ba? Oh, yun ang kanyang yun ang kanyang sa tingin niya. Kasi nga nagsasalita si PRD hindi dahil galit lang siya kay Bongbong eh. Nagsasalita si PRRD kasi nga meron siyang pinaghuhugutan eh. Ang pinaghuhugutan niya, yung 3 taon ng panunungkulan. Ano bang ginawa nitong mga to sa 3 taon? Puta, inabuso lang ang mga tao. Inabuso yung karapatang pang tao. Ginamit pa yung mga kapulisan para gumawa ng mga dirty laundry, dirty tactics nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
sunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng